right, as we know, we are in a series on the topic of move, na kung saan, ang dami na po natin na pag-uusapan. Last week, no, Kuya Paul preached about move with alignment. Kasi nga naman, mahirap din galaw ka ng galaw nang wala ka sa line. Diba? Nang wala ka sa hulog. Kasi pwedeng may mangyari sa iyong hindi maganda. At naalala ko po, by the way, maraming salamat po kasi, last 2 weeks ago, kaya po tayo wala nung last week. Salamat po sa inyong panalangin sa ating Pastora Donna, sapagkat ang ating pong Pastora Donna nagkaroon ng sakit, pero pinagaling naman siya ng ating Panginoon. So, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya kasama ko na ulit at napakaganda talaga. Sabi ko nga, sa lahat ng may sakit, ikaw yung maganda eh. Pag ako may sakit, parang chong ko na eh. Pero siya, wala sa hospital. Pero alam niyo po, while we were in the hospital for 3 days, ako po yung kanyang bantay, actually, my preaching tonight or this morning is gonna be my own personal testimony and dealing kay Lord that it blesses me, and my hope and pray it blesses you as well. So while we were in the hospital, marami mga bagay na pangungusap sa amin ang Diyos personally, sa amin mag-asawa, as we move for this year. Kasi nga po, we are in a series of move at maraming bagay na dapat ka talagang hakbangan ngayong taong ito. But during those moments and for the last actually, since last year ko pa siya dala-dala, there are some prayers and, what do you call that? Move na meron pinapagawa sa akin personally, just together with my family, na kailangan mo talaga ng prayer, ng counseling, ng guidance, at ng peace. Because ang pag-usapan po natin ngayon, in 1 Corinthians chapter 14, verse 33, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, 3, go! For God is not a God on confusion, but of peace. Basahin muli natin. 1, 2, 3, go. For God is not a God of confusion, but of peace. Kasi aminin ko po sa inyo, ako as a pastor, dumating din sa isip ko, sa buhay ko, yung parang nakukonfuse ako, Lord, ano ba talaga gusto mo ipagawa sa akin ngayong taong ito? What do you want our family to do or to step in or to move in for this year? Pero alam niyo po, this last week lang, unti-unti nang tinutugon yung aking mga panalangin at nagkakaroon ako bigla ng joy, ng peace na, now I know kung anong ipinapagawa sa akin ng Diyos. Amen? Because we're gonna talk about this morning is move with clarity. Amen? Because again, pwedeng galaw ka ng galaw, pero walang clarity. Wala sa alignment. Umaasa ka na nga, katulad ng 2 weeks ago, nang tayo po'y nangaral about move with hope. May pag-asa ka na. Meron ka ng alignment. Pero minsan, pag walang clarity ang buhay at bawat steps na gagawin mo, nakikita mo yung sarili mo parang paikot-ikot. Naranasan niyo na po ba yun? You still don't know anong calling mo. You still don't know saan ka ba talaga nilalagay ni Lord. You still don't know saan ka ba talaga ipinuposisyon ni Lord for a higher calling. Kaya kailangan natin muli ng clarity. Because God is not a God of confusion, but of peace. At kapag may peace, doon mo nakikita, salamat Lord kasi unti-unti na nabibigyan ng linaw yung mga bagay na dapat ko pong gawin at dapat nating gawin. Tama po ba? Amen? Kasi katulad nito, kapag ka medyo malabo, mahirap ka rin kausap pag medyo malabo ka eh. Tingnan nyo to yung isa, sabi ng babae doon sa doktor, I have extreme headaches and my belly is cramping. So parang buntis siya. I vomited earlier, nagsuka ako kanina, and my energy levels are always all-time low. So nagtanong siya sa doktor, do you have something? Dahil walang ka-clarity itong doktor, sabi niya, no, okay lang naman ako. So yung iba naglo-loading, hindi mag-gets yung joke. Kasi siyempre, pag doktor ka, dapat magbibigay ka ng solusyon doon sa nararamdaman ng pasyente mo. Na parang yung isa rin, babae, sabi niya, Dok, gusto ko lang magpa-check up. Sabi niya, bakit? Kasi po, lagi na lamang po kung tawag doon yung hindi pinapansin ng mga mahal ko sa buhay. Lahat po para akong laging nire-reject. Ano po bang solusyon doon? Sabi ng doktor, next. Parang hindi pa rin talaga kayo naka-breakfast. So parang pati yung doktor, nireject siya kasi nga, may pansit po sa baba. Kain lang po kayo doon para po humaba yung isipan natin. Hindi, joke lang. Magulo talaga. Kaya kailangan talaga natin move with clarity eh.
Connect. Alright. Kasi ito, malinaw na. Sigurado ko sa inyo may clarity na to. Yung nagnenegosyo ng sa septic tank, yung parang si Malabanan. Sabi niya, septic tanks are pump, pero siya rin ay may negosyo nagpupuno ng tubig sa pool, pero huwag kang mag-alala, not the same tank ang ginagamit. Kasi nga naman, delikado pag same truck yan. Baka yung pinagsuswimingan nyo, kahapon pa naman, galing kami sa swimming pool. At medyo may amoy di ba? Parang sumobra sa chlorine o baka galing sa septic tank yung truck. But anyway, kidding aside, let's talk about this morning clarity. Ano nga po ba ibig sabihin ng clarity? It simply means the quality of being easily understood. Yung tipong nauunawaan natin. Parang kanina, yung mga joke, di kayo nakasabay, di nyo naunawaan. Siguro mamaya, siguro sa jeep tatawa ka. Yung pala yung joke ni Pastor. Ni-reject, next daw, nagpapacheck up, next. Okay, sumunod, it's the state of having a full and detailed. Totoo lang, marami sa atin, gusto natin lagi detalyado. Tama ba? Kaya nga gusto mo, bago mo gawin ng isang bagay o applyan ka sa trabaho, kailangan malinaw sa'yo, ano ba talaga ang magiging job description ko? Tama? Maging sa ministry, anong mga dapat kong gawin? And clarity simply means of the quality of being easily seen or heard. Ibig sabihin, malinaw na nakikita mo yung pinagagawa sa ni Lord or naririnig mo kung ano yung pinagagawa sa ni Lord through His audible voice to the men and women of God o mga pastor natin na inilagay sa iyo bilang tinig ng Diyos or mga mababasa mo sa salita ng Diyos na magko-confirm sa espiritu mo, sa conviction mo na yes, ito yung pinagagawa sa akin ni Lord. Because you know what? Many people kapag walang clarity, nagiging ganito yung tsura. Ewan ko dumating na sa inyo, while you are praying, while you are parang naghingi ka ng clarity kay Lord, parang kang sasabog. Hindi ko na alam, Lord, anong gagawin ko? Di ba? Alam niyo po, katulad ng sinabi ko, ako man bilang pastor, madalas din may mga pagkakataon ako'y nalilito, Lord. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat kong move? Tama ba yung timing, Lord? Tama ba itong next step na gusto mong ipagawa sa akin? O kaya, Lord, totoo ba? Ito na ba yun? Tuloy na ba itong gagawin ko? O siya na ba talaga? O meron pang iba? Kasi kung saan na kami nakikita. Anyway, kasi pag kami, many believers are sincere, totoo lang naman, but stuck. Tama ba? Kaya nga kanina sa devotion, sabi ko po we can be sincere, but sincerely wrong. Ano pa? Not because they lack of faith, but simply because they lack clarity. Kaya maging ikaw, di ba? You can see yourself, parang, shucks, ang tagal-tagal ko na nagsiserve kay Lord, ang tagal-tagal ko na nasa church, pero saan ba talaga ako tinawag, Lord? Hindi naman dahil wala kang pananampalataya. In fact, ang lakas nga ng faith mo Pero minsan, ang kulang sa maraming Kristiyano, walang clarity, walang naiintindihan sa mga bagay na pinapagawa sa Kanya ng Diyos. Kaya nga sometimes what happened to us, we pray, we fast, we even serve, aga mo pa, 9 o'clock, tapos 9 o'clock ang call time, 8 o'clock, nandito ka na. Praise God. Alas 10 ang gawain, nandito ka na ng 9:30. Praise God. Sa mga dumating ng 10 o'clock, 10:30, 10 o'clock po ang gawain. Praise the Lord. Okay? Ano pa? Yet, we hesitate, delay, or move in secrecy. Parang paulit-ulit kasi nga, hindi naman dahil wala kang pananampalataya Kaya lang minsan, gusto lang natin, Lord, sigurado ka bang ikaw yung nangunguna dito? Because I don't want to move based on my feelings. I don't want to move based on my emotion. I don't want to move based on the circumstances that's happening in my life. But I want to move according doon sa iyong will at sa timing mo para sa akin. Kaya mga kapatid, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. God desires is not just that we move, but we move with clarity. Ano ba, Lord? Dito ba talaga ako sa ibang church o dito ako sa JTG Church Global Manila? Sa mga palipat-lipat ng church. So, kailangan i-pray mo, Lord, saan ba talaga ako? Amen? Because again, hindi ka lang gusto ni Lord mag-move ngayong taong ito. He wants you to move with clarity. Kaya kung medyo naguguluhan ka, hindi po masamang magtanong kung may right bet ba nito. Hindi sa ano yung gamot yon. Hindi masamang magtanong sa Diyos, sa lingkod ng Diyos, para magabayan ka sa mga tama mong gawain or gagawin or hakbang na pinagagawa sa ni Lord ngayong taong ito. Amen? Because clarity brings, number 1, confidence in decision. Kapag malinaw na sa iyo mga bagay na pinagagawa sa ni Lord, ano ba, ibang ministry ka na ba dapat mag-focus?
Ibang trabaho na ba ang dapat mong applyan? Pero kung may asawa ka na, mahirap na mag-isip ka ng clarity kung siya ba talaga, ha? Parang ang mapapride chicken ka. Siya na talaga yon. Pero sa relationship, sa mga papasok pa lang sa relationship, no? So magtatanong ka, Lord, ito ba talaga? Para kung may malinaw na at may clarity na binibigay sa si Lord, magkakaroon kayo ng confidence, ito talaga yung tama kong desisyon. At sumunod, whenever you made that decision, there's gonna be peace in transition. Kasi in every transition, may mga konting resistance. May mga konting mess na kailangan mangyari. Pero in spite of that, pag alam mong pinagagawa sa ni Lord yung bagay na yan, then there's gonna be peace in transition. And last but not the least, you're gonna have this courage in obedience to the Lord. Hindi ko nauunawaan ba't mo kailangan ipagawa sa ito? But then again, since malinaw ang pagkakatawag mo sa akin, I'm gonna walk in courage, in obedience to you. Meron na rin akong lakas ng loob, gawin yung mga bagay na pinagagawa mo po sa akin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, move with clarity. Okay, so 5 points lang or 5 points lang ating pag-usapan about clarity. Number 1, katulad ng ating binasa kanina, confusion is not from God. Kaya kung naku-confuse ka, wala sa iyo yung peace ni Lord, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Kung dyan sa trabaho mo, medyo confused ka, o dyan sa ina-applyan mo, dyan sa pinapasok mong negosyo, dun sa course na kukunin mo sa mga mag-aaral, sa mga, tawag dyan, mga pinagpe-pray mo na susunod mong bagay na bibilin or ibibigay. Kung merong confusion, please be reminded, sinabi ng binasa natin kanina, confusion is not from God. Because God is not a God of confusion, but of peace. Because you know what's happening with confusion? Confusion produces, number 1, fear instead of faith. Kung may takot ka sa next part na pinagagawa sa ni Lord, mapanegosyo, mapatrabaho, sabi ko nga, ako din minsan ako confused kasi doon sa mga taong hinawakan ko po, may mga bagay na kailangan akong gawin na hindi ako. Alam niyo, parang may mga bagay na pinagagawa sa akin na hindi ko siya pagkatao. But I have to do it as a manager. Parang, kailangan kitang tanggalin. Pasensya ka na, alam ko may pamilya ka, kaya lang, hindi ka nakapag-perform. Mga ganung bagay. Kaya, kung iyan ay nagbibigay sa iyo ng fear instead of faith, maybe you need clarity from God. Or, maybe, pag nagkakaroon ng delay instead of obedience, yung may pinasasabi na sa si Lord, pero pinatatagal mo, kapatid, you might be confused. Sumunod, yung napuno-puno ka ng anxiety instead of peace. Sino dito yung nakakaranas niyan? I pray, bigyan ka ni Lord ng clarity ngayong umaga so you can move with peace, you can move with courage, and you can move with hope with God. Na Lord, salamat ito talaga. Because you know what, church? If what you're hearing is constantly producing fear, pressure, or panic, you just have to simply pause and realign with God. Amen. Maging gan sa spiritual life natin. Kung yung relationship na pinapasok mo, yung ministry na ginagawa mo, nabibigay sa ng takot, ng pressure, ng panic, or minsan, masyado ka na nag-overthink. Is there any overthinker in the house? Yun, marami. Praise God. All you have to do sometimes is just pause. Lord, talaga bang pinagagawa mo sa akin ito? Amen. Because when God spoke or when God speaks, even if the instruction is challenging, it brings peace and direction, not chaos. Kapag ka nangusap sa si Lord, yung mga kaguluhan sa paligid, unti-unting nawawala. All you have to do is just simply pause. Tingnan nyo, nakatch kayo attention nyo. Nag-pause ako Pero kasi pag sobrang ingay, sumasabay din minsan tayo sa ingay at nawawalan tayo ng clarity. Napansin niyo po ba? Nung tumahimik ako, lahat kayo napatingin. Anong nangyari? Yun, nakatingin pa naman kayo sa akin. Praise the Lord. Alright. Because again, confusion is not from God. Because God is not a God of confusion, but He is a God of peace. Number 2, clarity comes from the Word of God. You might be confused because baka lang, wala ka na sa Word of God. You're not even reading His Word. Kaya kailangan mo magbasa ng salita ng Diyos. Because like what we've talked about last couple of weeks, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Dalawang bagay ang salita ng Diyos. Lamp na isang maliit, parang flashlight. Di ba ang flashlight, may specific point lang na ikaw pwedeng makita, pero hindi mo nakikita yung kabuuan.
Tama? At ganoon din naman, ang liwanag, yung kabuuan ng liwanag, pero bawat step, binibigyan ka pa rin ni Lord ng mga step by step na mga susunod mong dapat gawin because clarity is progressive. Hindi siya yung isang sinabi lang sa ni Lord, boom, tapos na. Parang yung mga Israelites, pinangakuan ni Lord, dadaling ko kayo sa promised land. Nakita ba nila agad yung way papuntang promised land? Diba nga, yung 11 days journey, nangyari because of their pagiging stubborn, pagiging makulit at matigas ang ulo, umabot ng 40 years. And in those 40 years, unti-unti silang binibigyan ni Lord ng clarity. Susunod na clarity, may mga bagay bago ka makapasok sa promised land, meron talagang hindi makakapasok. Isa sa clarity yon. May mga bagay kang dapat i-let go because clarity is progressive. And you know what? The truth is, God gives enough light to move, not to enough to control. Binibigyan ka lang ni Lord ng mga small details of step para makamove forward ka lang. Hindi para kontrolin mo ang nangyayaring lahat sa'yo. Totoo naman, minsan, tayo bilang pastor, leader, or worker, di ba gusto nga natin, ano ba talaga yung next 5 years? Ano yung mga, anong full roadmap, anong mga kompletong detalye, dapat bago ko umakbang, alam ko na yung susunod, no? Minsan si Lord, ang binibigay lang niya madalas, next step. Umakbang ka lang muna. Sabi mo sa katabi mo, humakbang ka na. Just sa pinagagawa sa iyo ni Lord with clarity, binigyan ka ng love. At hindi magko-contradict sa salita ng Diyos ang mga bagay na ipapagawa niya sa atin. Kaya kailangan nating lagi bumabad sa salita ng Diyos. You know me as a pastor, I always, parang advocacy ko, magbasa kayo ng Bible ninyo. Huwag lang kayo umasa sa Sunday preaching. Because God speak in any time, anywhere, as long as you have your Bible with you, just read it. Amen. Kasi kapag kailangan mo pa ng clarity, kailangan mo rin sa Romans 12:2. Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So if you're confused, you might want to ask yourself, Lord, nagpaparenew ba ako ng isipan sa'yo? Lord, sumusunod ako sa pattern ng mundo. Kasi pag sumunod ka sa pattern ng mundo, na ang success, ang blessing ay may kinalaman lagi sa temporal stuff, makukonfuse ka eh. Magkakaroon ka ng comparison, sila pala yung totoong blessed, hindi nga nag-church pero mas mayaman. Pero ako na yung naglilingkod, parang hirap na hirap ako. Lord, naghihingalo na Lord. Kasi kailangan mo ng Word of God. Kaya nga sabi noon, we have to renew our mind by changing the way we think. Sabi nga ni Daddy ang kahirapan nasa isipan. Tingin mo sa sarili mo mahirap, totoo hindi ka naman mahirap. Yung isipan lang kailangan magbago. Yung mo, parang kung masasabi sa iyo, hindi ka mahirap at yung katabi mo mayaman. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, bigating ka. Okay. Kung di lang ako nagkakamali dun sa napag-arala ko survey before sino po dito ang marunong magbasa? Praise God. You know what? Mas mayaman ka pa sa more than 500 million people na hindi marunong magbasa. Sino po dito ang may tinulugan kagabi na may bubong, hindi ka na tawag dyan? Na ulanan o nahamugan. Maninipis pa naman yung buhok ng iba sa atin, parang konting mauubo ka na. Sino dito natulog na may bubong? You are blessed more than I think 2 billion people all over the world na walang matulugan. Sino po dito ang nakainom ng tubig kaninang umaga? We are blessed more than the people in Africa na walang malinis na tubig and even in India. So tingnan mo yung katabi mo, mayaman ka. Problema, isipan. Pastor, paano mo nasabing mayaman ako? Nakapunta ka nga ng church Yung iba tulog So mayaman ka. Nakapagbihis ka. Maraming tao walang damit. Amen? So it's always about the renewal of our mind by changing the way we think so that we can see the clarity of God sa mga bagay na pinagagawa sa atin. Because if we will let God to renew our mind, it will give us a clear direction and it will give us the discernment to God's will. Baguhin mo, pati pag-iisip mo sa pagpasok ng relationship,
try mong paparin yung isipan mo kay Lord. Makikita mo, shucks, ito pala yung tamang direksyon o paano magpaproseso sa isang relasyon. Sa negosyo, sa trabaho, ito pala yung discernment na tamang will ni Lord sa aking buhay. Kaya kapatid, question, sino dito medyo may nalalabuan ka sa sitwasyon mo? Meron ba nga amen? Yan. Kung medyo nalalabuan, katulad to, kapag medyo malabo ang desisyon mo, may dapat tayong dalawang i-check. Okay? Tingnan mo yung sabi mo sa katabi mo, check mo muna to. Number 1, are we consistently in the Word? Nasa Biblia, nagbabasa ka pa ba ng Bible so that you can see? Baka kaya medyo nalalabuan ka. You base your move based on feelings, based on opinion of other people, based on ano kaya ang sasabihin ng iba, anong sitwasyon ko, kailangan ko nang gawin to. No. Be consistent with the Word. So that you have to ask yourself, tanungin natin ating sarili, am I allowing God to renew my thinking? Kasi gusto naman ni Lord baguhin yung isipan mo. Minsan tayo lang ang may ayaw. Tama ba? Wala na akong kausap. Ako na naman ang masamang tao dito. Ako lang talaga ayaw magpabago kay Lord eh. Kayo bagong-bago kayo lagi, no? Okay? Para, mga kapatid, yung clarity na gustong ibigay sa inyo ng Diyos, mahakbangan na at magawa natin. And you know, another truth about clarity, the third point that I need to share with you, clarity requires stillness. Hindi ka pa pwedeng masyadong malikot. Hindi ka pwedeng masyadong paladesisyon. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw, minsan makulit ka rin kasi. Ha? Huwag ka masyadong paladesisyon. Kapag may mga bagong bagay na ipagagawa sa isilod ngayon taong ito, minsan ang kailangan mo, shut up. You know, in moments in life, all you have to do is to show up and shut up. Kasi mas marami sa atin, we don't show up and we always shut. Hindi ka na nga sumusunod kay Lord, salita ka pa ng salita. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Because you know what? Sometimes before God moves, He often calls us in quiet moments. Kaya ako naalala ko nasa hospital, very quiet. Yung moment, ikaw ba naman sa hospital ka, di ba? May nagsasalita doon. May merong mga hingi doon. So, through that, na Lord, what do you want me to do? What is my next season? What's clarity na kailangan kong marating sa negosyo, sa trabaho, sa school, sa relationship? All I have to do pala sometimes is to just simply still. Alisin mo muna yung ingay sa paligid. Alisin mo muna yung opinion ng ibang tao. It doesn't matter. The truth is, wala naman talagang opinion yung iba. The truth is always about Jesus and you. Amen? Because sometimes, noise kills clarity. Sa sobrang ingay, mas lalo ka naguguluhan. Di ba totoo lang? Kapag halimbawa pumunta ka ng Divisoria, may gusto kang bilhin. Pero pagdating mo doon, dahil sa ingay ng mga tao, may maririnig kang sale dito, buy one, take one. Yung gusto mong bilhin, hindi mo na nabili. Tama? Bakit? Sobrang ingay. Yung clarity na, ito talagang bibiling ko, 100 pesos, isang sapatos, buy one, take one, 200 na lang. Kaya lang may nakita ka doon. Buy one, take two, 300, parang okay yun na. 100 isa, buy two, buy one, take two. So, minsan kailangan, shut your door and shout your mouth. Tahimik. Hingi ka ng pangungusap kay Lord. Because busyness drowns God's voice. Pag masyado ka maraming pinakikinggan, nalala yung sabi ni Daddy sa generation natin ngayon, ang dami nating napapakinggan, pero dapat meron kang pinakikinggan. You know, sometimes nakakalungkot lang sa atin, we're so connected, yet feel so disconnected. Di ba, ang social media na niya sobrang connected, pero sa sobrang ingay na ng social media, we feel so disconnected with them. Napansin niyo po ba yun? I don't know. Sobrang ingay kasi, kaya minsan, kailangan mo minsan mag-social media fast ka. Masyado ka na nabuhay, kakastrol, kaya hindi matapos-tapos yung pagiging mainggitin natin sa buhay. Tignan mo, mag-social media kang saya ng buhay. Wala kang iniisip, wala kang tiniting ng iba. You have to be sometimes still and pause. Realign with God. Because stillness is not laziness. It's alignment. Move with alignment. Preaching kay Paul. How can you move with alignment? Still. Be still. Stillness sharpens spiritual hearing. Kapag ka marunong kang makinig, marunong kang mag-pause, Lord, ito bang gagawin naming magjowa?
tama ba to? If you need to pause, katulad nung sinabi, nung preaching natin last Thursday ng ating mommy daddy na napaka-powerful about his and her, sa mga nalilito ng kanilang way of relationship, sa pagpasok sa relationship, or nasa relationship na binigyan tayo ng clarity last Thursday, kung nakinig lang tayo, it will sharpen our spiritual hearing. Kasi even Jesus Christ, minsan sa sobrang ingay ng buhay, hindi na natin marinig ang Diyos. Tama ba? Ang naririnig mo na lang yung kaibigan mo, yung asawa mo, yung kapitbahay yung palingkera. Wala na, hindi mo na marinig si Lord. Eh, minsan sa dami pa naman nating ginagawa. Tama? Meetings after meetings, tawag dyan, business upon business, may mga iniisip ka pang ibang tao. So parang, kailangan mo lang sometimes talaga mag-pause withdraw. You know, even Jesus Christ, whenever He's about to do some major decisions, ang ginagawa ni Lord, He always isolate Himself, go up to the mountain and pray. Kaya sabi ng Mark 1:35, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out on isolated place to pray. Si Lord na yun He is all-knowing, pero kailangan pa rin niyang mag-pause, mag-still to simply pray. Ano kaya yung mga bagay na gagawin mo na kailangan mo munang ipanalangin ng matindi? I don't know about you. Pero alam ko nangungusap si Lord sa'yo, on your next step this year, you just have to simply pause, be still. Magtiwala kang He knows what He's doing. Amen? And second to the last, about clarity. Clarity demands obedience. May clarity ka na nga pinagagawa sa ni Lord. Pero kung di ka susunod, useless yon. You're just gonna see yourselves again. Sabi kanina, di ba, we pray, we fast, we serve, yet we delay, we hesitate, and we move in circles kasi ayaw natin sumunod. Kaya sabi ng James 1:22, but be, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! See? Kailangan daw may ginagawa tayo. Kasi kung nakikinig ka lang na nakikinig, di mo ginagawa yung salita ng Diyos, niloloko lang daw natin ating mga sarili. Kasi may mga pagkakataon sasabihin sa ni Lord, magpatawad ka na. Ilang taon na yan, hanggang ngayon, bitter ka pa din. Ilang taon na yan nangyari sa inyo, hanggang ngayon, di ka pa rin makamove on. Susunod ka o hindi, nasa sayo. Minsan malinaw na si Lord Tayo na lang ang may problema kasi ayaw natin minsan sumunod. Tama? Minsan sasabihin sa'yo ni Lord, i-let go mo na yung maling relasyon na yan. Sinasaktan ka. Di pa ba malinaw sa'yo? Binubugbog ka. Pinahihirapan ka. It always gives you fear, panic, pressure, overthinking, and it's not from God. Sasabihin sa'yo ni Lord mag-step out ka na. Ang tagal mo na sa negosyong yan. Ang tagal mo na sa trabahong yan. I have something greater for you. Kailangan mo lang step out with faith and with clarity. Maraming bagay tayong pinagagawa. Ano pa minsan sasabihin sa ni Lord? Tiwala ka lang. I trust in God. Tiwala lang. Mapapakanta pa tuloy ako sa inyo Okay? Pero ano madalas sa sagot natin? Totoo lang Lord, siguro bigyan mo ako ng sign. Lord, pag may tumaang kulay pulang kotse, a-applyan ko na talaga tong trabaho to. Lord, pag may nakita akong ganitong produkto, ito na talagang negosyo ko, no? Minsan, kailangan mo lang magtiwala. Kasi totoo lang, minsan malinaw na. Ayaw lang natin sumunod. Amen ba? Hindi makaimin yung iba, parang sunod kayo ng sunod talaga kay Lord Wow! Ang babait ninyo. Sana, wag. Bumait pa tayo lalo, okay? Alam niyo, totoo lang kung ikaw yon, nakikita mo sarili mong malinaw na Kaso di ka sumusunod, huwag kayong mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kasi may mga kwento sa Bible, ang pag-usapan natin mabilis, na meron din silang clarity na, pero nahirapan silang sumunod. Tulad nito, si Gideon. Kilala niyo si Gideon, di ba? Tinawag siya ng Diyos, you are mighty warrior. Ililigtas mo ang iyong angkan mula sa pagkaalipin o ang mga Israelites mula sa pagkaalipin sa mga Pilisteo. Ano sabi ni Gideon una? Lord, ako yung bayan namin pinakamaliit. Yung pamilya namin, pinakamaliit. Ako mismo, pinakamahina sa angkan namin. Imagine anghel na yung nagsalita sa'yo, iisipin mo pang mahina ka?
So ito na, para rin kay si Gideon minsan nangingi ng sign. Lord, pag may bulalakaw ako nakita, mag-wish ako. Sign na talaga yun. Ano sabi ni Gideon? Kumuha siya ng ng balat ng tupa. Sabi niya, Lord, lalabas ko to. Kung talagang tinatawag mo ako maglingkod sa'yo, pangunahan ng mga taga-Israelita, lalabas ko to, dapat mahamugan niya, mabasa, yung paligid, yung lupa, tuyo. Lumipas ang isang gabi. Paghawak niya, dun sa ng tupa, basa. Pero yung paligid, tuyo. Hindi ka pa ba maniniwala nun? Marami sa inyo, pinagsabihan na ni Pastor, di talaga maniwala eh. Hahanap ng ibang taong pagka-counselingan niya para yung gusto lang niya marinig, yun yung mangyari. Pangalawang counseling, hindi na naman yun na sinabi. Alam niyo, pangit talaga sa church na yan eh. Sila-sila lang yan dyan eh. So para kay rin si Gideon, sinubok ulit sila. Isa pa, Lord. Balik rin natin, Lord. Ha? Iiwanan ko ulit itong balat ng tupa. Kailangan, tuyo, pero gusto ko yung paligid naman, basa. Natulog siya. Pagising niya, ano nangyari? Basa ang lupa, tuyo yung balat ng tupa. Tsaka lang siya naniwalang gagamitin siya ng Diyos. Sometimes, katulad ng sinabi ko, malinaw naman na yung pinagagawa sa ni Lord. Ayaw mo lang sumunod. Because you know what? The truth is, sa bawat pagsunod, may challenge, may circumstances. Pero ano pa sabi ni Lord? Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dahil kasama natin lagi ang Diyos. Amen. Sumunod, si Moses, na marami ding excuse sa buhay. Parang yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw si Moses. Sabi mo yung pangalan, si Anthony ka, si Jonald ka si Alvin ka Hindi ikaw si Moses, ha? Yung mga naging nagdududa, may clarity na. Sabi ni Lord, gagamitin kita. Paano mo nasabi? Sabi mo, may tungkod ka. Hagis mo, magiging ahas. Hawakan mo yung buntot, magiging tungkod. Ikaw ba naman gawa ng miracle na gano'n? Hindi ka pa maniniwala? In fact, yung nakakita ka lang ng burning bush na hindi nasusunog yung mga, parang yung mga sangay, pero nag-aapoy, di ba parang himala na yon? Kaya lang kasi sa atin, madalas talagang to see is to believe eh. Minsan kay Lord, maniwala ka lang. Pero gano'n, minsan pinapatulan din tayo ni Lord. Tulad ni Moses, ayaw mo talaga. Lord, isa pang sign. O sige, labas mo yung kamay mo. Nagkaroon ng ketong. Pasok mo ulit. Paglabas, gumaling. Wala, Lord. Tsamba lang yun. Tsamba lang yun, Lord. Sumunod na hiningi niya, sige, kumuha ka ng tubig sa Nile River at magiging dugo. Madalas, ganun tayo. Malinaw na yung pinagagawa sa Lord to move on. Pero ayaw mo lang sumunod. Or maybe, hindi dahil sa ayaw mo lang sumunod, kaya lang para kang si Thomas the Doubter. Hindi ako maniniwalang buhay si Jesus hanggang di ko na ipapasok itong mga daliri ko doon sa sugat niya. What happened? Nagpakita si Lord sa kanya para pahawak sa kanya. Specific siyang inanap ni Jesus eh. Thomas, pasok mo. Ano sabi ni Jesus? After noon, sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ni Jesus sa kanya, naniwala ka kasi nakita mo, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin pero nanampalataya. Kaya you are more blessed when you obey God, when you move with clarity, kahit minsan hindi mo siya nauunawaan. Kaya nga Proverbs 3:5-6, alam niyo na ito eh. Basa, 1, 2, 3, go! Lean out. All your ways. Palapakan naman natin sa Lord. Grabe, di ba? Amen. Obedience unlocks the next instruction. Kung gusto mo makamove on, Lord, okay, ito na yung pinagagawa mo. I'm gonna step, sumunod ka, then doon lang ma-unlock yung next instruction na gagawin sa inyo, Lord. Parang sa mga Amazing Race. Nakapanood na kayo ng Amazing Race? Di ba? Bawat stasyon, doon lang ibinibigay sa kanila yung next step na dapat nilang gawin. Pero kahit alam na nila yung finish line, hindi sila makakapunta sa finish line hanggat hindi nila sinusunod yung bawat next instruction na ibibigay sa kanila sa bawat istasyon. Kaya, as last, about clarity, move even we don't see everything. Kahit hindi mo pa naunawaan ng lahat ng bagay, just move. Just obey with God because clarity brings peace. Brings confidence in decision and courage to make that step. Parang sila, Abraham, alam niya na istorya ni Abraham. Abraham moved without full details.
Nung sinabi sa kanya ng Diyos, Abraham, likasin mo na yung bayan mo at dadaling kita doon sa lupang pangako. Hindi pa sinasabi ni Lord. Hindi nga binigay yung Google Map link na pwedeng i-click ni Abraham. Basta na lang ginawa ni Abraham, sige Lord, sunod. Kasi nga, tayo madalas gusto muna natin malinaw bago sumunod. I mean, sino dito ang nakakakilala sa may-ari ng Google Maps? Kilala nyo? Hindi, di ba? Parang Google Maps, nagtitiwala ka sa bawat kaliwa, kanan, diretso, kahit di mo kilala kung sino yung nagsasalita. Dinaan ka na nga sa bukid eh. Parang yung pinuntahan namin sabi ni Donna, ba't ang bilis mo? Ba't ka magbabagal dito? Mamaya may multo. Hindi, multo. NPA. Kasi nga bukid eh. Yung pinuntahan namin sa Bulacan, di ba? Gusto mo mabagal? Di na. Habulin pa tayo ng white lady. White lady, no? Naniwala sa multo. Dito to yan. Si Gisela na to. Alright, move. We don't see. Parang si Moses. Umiyak nang umiyak kay Lord. No? Pero sabi ni Jesus, ng Panginoon, ba't ka umiiyak sa akin? Sabi mo sa mga tao, go forward. Kasi may clarity na sinabi nga, pinalabas na nga kayo ni Pharaoh sa pagkakalipis sa Egypt. Nakita mo lang pasunod. Tatakot ka agad. Huwag ka umiyak dito. Go forward. Sabi mo sa katabi mo, misa madrama ka lang eh. Kailangan mo talaga mag-go forward eh. Si Moses kasi, huwag kayong mag-alala. Si Yahweh na nagligtas sa atin mula sa Egypto, siyang magtatanggol sa atin. Sabi niya sa mga tao, parang yan, pagtalikod. Lord, paano? Hindi ko rin alam. Pero sabi niya, iniiyak-iyak mo. Puro ka drama. Go forward. Sabi mo sa katabi mo, go forward. Because faith moves with trust and not total understanding. Kasi kung alam mo na ang lahat, para sa pang faith. Faith is something that you don't see, pero alam mong nandyan na, kaya ka maniniwala. And faith moves with direction, not perfection. Hanap ka ng perfect timing, wala namang perfect timing. All you have to do is just take that step. Kaysa mag-overthink ka, ano kaya mangyayari? Pag ginawa ko to, pag di ko ginawa, ano mangyayari? Walang mangyayari, puro kaisip eh. Humakbang ka, makikita mo, may mangyayari. Amen? Because faith is not moving when everything is clear. Faith is moving because God spoke. Dahil nagsalita ang Diyos, manampalataya kasi sinabi niya. Because disobedience or delayed obedience is a disguised disobedience. Yung hindi mo, yung pinatatagal mo yung pagsunod mo kahit malino na sinasabi si Lord, nagpapakita o nagdi-disguise lang yan. Pero totoo niyan, disobedience yan. Kaya mga kapatid, as again, clarity is not about having all the answers. Clarity is about knowing who leads you. Palakpakan naman natin Panginoon. You don't have to know all the answers. All you have to do, sino ba yung nagli-lead sa'yo? At kung ang Diyos ang nagli-lead sa'yo, hindi ka niya pababayaan. You will hear His voice. Na parang sinasabi niya ng Isaiah 30 verse 21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in it. Ito yung tamang daan. Lakad lang, hakbang lang. Sapagkat kung ang Diyos ang nangunguna, hindi ka mawawala, hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahamak. Move with clarity, move with faith, and move with God. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. To the clarity of your calling, move with clarity with God. To the, ano bang mga nagbabigay sa atin ng step para mag-stock up? Just trust in the Lord. Because clarity plus obedience will result to breakthrough. Move with clarity. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoon because I know marami po sa atin, binibigyan ka na ni Lord ng clarity sa mga next step na dapat mong gawin. Whether you are in a relationship, whether in your business, in your workplace, in your career, in your calling. And sometimes, all you have to do is bigyan ka ni Lord. Na Lord, I pray, alisin mo yung mga kalituhan sa aming puso't isipan. Bigyan mo kami ng tenga, alisin mo yung ingay sa aming pandinig upang marinig namin ang iyong tinig. Alisin mo yung mga takot na imbis na takot, Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya. Imbis na pagdududa, bigyan mo kami ng paniniwala. Imbis na kaguluhan, bigyan mo kami ng klaridad sa mga bagay na gusto mo pong ipagawa sa amin. Amen. Let's bow down our heads and let's close our eyes.